takbo, 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 takbo. Dali. Tigilan mo. Tigilan mo. Huwag kang gumalaw. Pulis. Aray, gusto kong mamatay kayong lahat kasama ko. Hoy. Hinding-hindi kita pababayaan. Walang sinuman ang dapat mapahama. Sir Chiu, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Isang sospek ang tinamaan ng bala. Isang nahulog mula sa gusali. Nahanap na namin, wala nang ibang sospek. Nawawala ang bata. Isang matanda lang ang natira sa kwarto. Agad na tumawag ng bako. Harangan ang lahat ng pasukan at labasan. Opo. Dali, tanggalin mo yan. Magtago muna tayo. Anong gagawin natin, boss? Paparating na ang mga pulis. Maglabas ng 2 tangke ng LEG. Ipasok ang kabinet. Papa! Singjay. Singjay, ayos ka lang ba? Ayos lang po. Yung kuya po ang nagligtas sa akin. Agaw, ihatid mo muna si Singjay sa bahay. 2 araw ka nang hindi naliligo. Umuwi ka at maligo. Babalik agad si Papa para hanapin ka. MM. Kasama ka sa pagdukot sa anak ko. Imposibleng si Tatsa ang nag-utos sa'yo na ibalik ang anak ko. Pero hindi niya alam. Sarili kong desisyon yon. Bakit? Gusto ng boss na maging leader, kaya dinukot ang anak mo. Kung pinatay niya ang anak mo, hinding-hindi mo siya palalampasin. Gusto ko lang kumita ng pera sa mundong to, mas maganda kung may kapayapaan. Bakit pa kailangan magpatayan? Nagdesisyon ka ng mag-isa. Binigyan mo ako ng ganito kalaking regalo. Hindi ka ba natatakot na patayin ka ni Tatsa? Natatakot. Sana pakinggan ako ng boss. Kung hindi ako mamamatay, siguro may ilang taon pa ako para kumita. Hahaha. Matalino. Hindi ko inakala na may ganoong kagaling na tauhan si Tatsa. Alam niyang magplano para sa sarili niya ng maaga. Sayang.
Nagkamali ka ng pinagsisilbihan. Boss Funhe, kung wala na po kayong ibang kailangan, babalik na po ako sa amo ko. Salamat. Natakot talaga ako na mawala to. Bakit ganoon na lang ang pag-alala mo sa bag na yan? Mahalaga ba yan? Wow, 3 regalo para sa Mother's Day. Nandoon lahat. Ilang araw akong nawala. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Sige, sa akin mo na lang ipapabayad. Huwag kang mag-alala. Siguradong ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding trauma sa aking isip at katawan. Kailangan ko ng 3 hanggang 7 taon para makarecover. Kaya kailangan talagang dagdagan ang bayad. Hindi pa ako nakakita ng undercover agent na ganoon kakuripo. Ano? Kung hindi dahil sa akin, matagal ka ng patay. Ah, Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Walang sinuman ang dapat mapahama. ah. Malapit na ang mga pulis. Mamaya, dumaan ka sa imburnal. Kailangan kitang pasalamatan, tagapagligtas ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makatakot ng ganyan at mababasa ang pantalon ko. Habang tinitingnan kita, mas nakikita ko ang potential mo bilang undercover. Marunong ka ring umangko. Sinadya mo bang gasgasan ang pintura ng kotse para masundan kita? Hindi. Idinikit ko lang ang isang flare sa bubong ng kotse. Hindi ako ang gumawa ng gasgas. Hindi ikaw ang gumawa. Kusa bang natuklap ang pintura ng kotse? Nga pala, hindi ba nagkwento ang doktor tungkol sa kaso? Takot na takot siya, halos mamatay na. Ayaw niyang magsalita ng kahit ano. Hindi nga. Pagkatapos ng lahat ng ito, wala lang pala. Kinuha ni na Bursting Seed at Muksat ang bata. Hinahabol na namin siya. Sana ayos lang ang bata. Sa tingin ko, ayos lang siya. Pinapapatay ni Patsa ang bata kay Ahyong. Pero sinagip siya ni Bursting Seed kahit buhay niya ang kapalit. Kaya siguro ayos lang siya. Naniniwala ka sa mga sinasabi ng mga hamak na yan. Sinubukan mo bang lapitan si Lin Hokan at subukan siya? Sinubukan ko siyang tanungin gamit ang kode kung kasama ba siya. Ikaw ba, undercover? Ano ang reaksyon niya? Parang hini. Anong klaseng reaksyon yan? Ang reaksyon niya ay parang at hini. Paano ako magbibigay ng reaksyon sa iyo? Nakakonfine pa rin siya sa ospital. Subukan mo ulit siyang kausapin. Hindi naman siguro. Hindi ko pa nga nakukuha ang bayad ko sa trabahong ito. Paano na ang susunod? Kung hindi mo gagawin ang susunod na trabaho, wala kang matatanggap na bayad sa trabahong ito. Nandito na ako. 3 magagandang dilag. Happy Mother's Day. 4 na ulam at isang sabaw. Unlimited na kanin. Painitin ko lang ang pagkain. Kumain na tayo. Ewan ko ba kung bakit ang mga tao ngayon, ang hirap kausapin. Hindi umuwi, hindi man lang tumatawag. Tinatawagan, hindi sumasagot. Hindi man lang iniisip na nag-alala ang pamilya niya. Hayaan mo na. Sabi nga, ang dalaga, hindi na mapipigilan. Lalo na't hindi naman tunay na anak. Huwag ka nang magreklamo ng sobra. Akala ko pa naman, mas malaki ang pagmamahal ng nagpalaki kaysa sa nagluwal. Pang fairy tale lang pala. Binibigyan mo ng puso, pero ang tingin niya sa'yo, aso. 3 mama. Atawad to. Hindi ko po sinasadya na hindi kayo makasama sa Mother's Day. Sa totoo lang. Dinaki po ako ng pulis. Ha? Paano ka nahuli? Anong nangyari? May nakasalubong ka bang manyakis at ginulo ka? Nahuli siya ng pulis. Ano bang manyakis? Ano ba talaga ang nangyari? Nga ano ba? Hay, noong nakaraang araw, may isang lalaking nagdamasahe. Nahuli siya ng pulis ilang araw na ang nakalipas dahil sa pagnanakaw. Apos, kung ano-ano ang pinagsasabi ng lalaking yon, na tumulong daw ako sa pagtanggap ng ninakaw. Pagkatapos, dinala nila ako sa kulungan at ikinulong ng ilang araw. Hindi ko rin kayo matawagan. Buong araw, malamig na baon lang ang kinakain ko. Kawawa naman. Kaming 3 nanay, napagkamalan ka pa.
Akala ko, nagpakasaya ka lang sa mga kaibigan mo at nakalimutan mo na ang Mother's Day. Ay naku, kawawa naman. Siguradong hindi masarap ang kinain niya. Tingnan mo, pumayat ang pisngi niya. Ayos lang, kumain ka na. Ininit ko na ang pagkain para sa'yo. Teka. Ang pagkain ay maliit na bagay lang. Ang Mother's Day ang mahalaga. Maupo muna kayong tatlong magaganda. Ano yan? May sorpresa. Ano na naman? Ha? Syempre, may regalo sa Mother's Day. Wow, lahat mayroon. Walang may iwan. Happy Mother's Day. Ang galing. Nako, bakit basag laha? Nalinlang ka, Dingji. Bakit nangyari to? Huwag ka nang magtanong. Siguradong ang mga pulis na yan, ang babastos, inihagis-hagis ang bag ni Dingji, kaya nabasag. Siguradong ganoon nga. Ang mga pulis na yan, binasag nila ang regalo na binili ko para sa mga nanay. Akala ko matutuwa kayo. Huwag kang magali. Nagustuhan talaga ni Mama. Kahit basag, galing pa rin sa puso. Nga, ayos lang. Ayos lang, walang problema. Kumain muna tayo, kumain. Hi, hindi ko alam kung anong kamalasan ang nangyari. Para akong isang special forces na babae. Hindi ko rin alam kung para saan. Dingji, inumin mo ang panghimagas. Nandito na. Ang paborito mong panghimagas na may tokwa at itlog. Mga itlog ng pugo yan. Salamat, Mama Che. Inumin mo habang mainit pa. Bakit ang lakas ng amoy ng ginseng? Hindi naman. Nagmasahe ka ng paa ng tao kanina. Hindi pa nawawala ang amoy. Dingji, huwag kang magagalit kung madaldal ako ha. Naglibang ka lang ba sa labas? O talagang napunta ka sa presinto? Ano bang gusto mong sabihin? Para sa isang babae, ang pinakamahalaga ay makahanap ng magandang kinabukasan. Kung makahanap ka ng mabuting lalaki, kahit hindi ka umuwi gabi-gabi, hindi ka namin sisisihin ng tatlong mama. Nakahanap ka na ba? Wala naman. Hindi pwede yan. Kailangan ko talagang maghanap ng tutulong sa'yo para makahanap ng mabuting lalaki. Wala talaga. Kung sasabihin ko pa, magagalit na talaga ako. Sige na. Huwag kang magalit. Kumain ka lang ng dahan-dahan. Alis na ako. Ang tanga talaga ni Mama Susi. Lahat ng sinasabi mo, inaniniwalaan niya. Sabi mo, amoy pa rin ang masahe ng paa ng customer kaninang umaga. Huwag mo na siyang tawanan. Magaling lang akong umarte. Kahit na kaming tatlong mama ang nagpalaki sa'yo, hindi rin namin alam kung nakasama ba kami sa'yo. Bakit mo naman nasabi yan? Dati, nakapasa ka sa pagsusulit para maging pulis. Tahimik at maayos ang buhay mo. Hindi ba yan sapat? Madali pa makakilala ng lalaki. Ngayon, para matupad ang pangarap nating magtayo ng foot massage shop, nag-resign ka, at araw-araw kang pagod na pagod. Hindi talaga ako mapakali. Paano ako magtatagal? Ngayon, hindi ba mas maganda? Araw-araw ko kayong makakasama. Hindi ka kailangan samahan ni Mama. Nakakasawa na kung masyado kang kasama. Mas maganda kung makahanap ka na lang ng makakasama mo. Bakit parang lahat kayo ngayon, isa ang pinag-usapan? Hindi mo pa rin naiintindihan? Nag-alala kami sa'yo. Sinasadya mo yan. Salamat, Mama Rose. Nagising ba kita? Hindi pa ako nakatulog. Pakiramdam ko, 3 beses akong mas masaya kaysa sa iba. Bakit? Dahil may 3 akong nanay na nagmamahal sa akin. Matulog ka na. MM. Huwag kang magpapalamig. Good night. Good night. Gusto ko yung bata. Buhay man o patay. Boss, ginawa ko to para sa ikabubuti ng Hongying Society. Ibig mong sabihin, hindi maganda ang ginagawa ko. Hindi po. Kung may nangyari sa batang yon, hindi ka patatawarin ni Funhe. Ano? Bakit ko siya katatakutan? Wala siyang tauhan. Mag-isip ka nga. Alam ko. Pero huwag idamay ang pamilya. Kahit ikaw pa ang mahalal, hindi pa rin susunod ang mga matatanda. Kapag hinanap ka ng pulis at kalabanin ka ni Funhe, hindi ba mas magiging mahirap? Akala mo hindi ko yon naisip. Siyempre alam ko. Gusto ko lang takutin yang preso. Huwag kang mag-akala na dahil mayaman ka, kung sino ka na. At saka, huwag mong isipin na dahil malaki ang kinita mo para sa akin, ay lagi ka na magrereklamo. Kung may susunod pa, hindi ka na magiging ganoon kaswerte.
Tara na. Pulis, Ano, Sir Yip? Hindi naman siguro krimen ang pagsaway sa tauhan, di ba? ang pagsaway sa tauhan ay hindi krimen, syempre. Pero ang kidnapping ay isang malaking krimen. Kasalukuyan ko kayong pinaghihinalaan. Pati ikaw na may kinalaman sa isang kaso ng kidnapping. Pakisama po kayo sa akin sa istasyon para sa investigasyon. Yes, sir. Hoy, anong nangyari? Tara na. Sir. Kinidnap niya ang anak ko. Arestuhin niyo siya. Ako ang testigo. Anong sinasabi mo, Funhei? Nawawala ang anak mo? Nabaliw ka na ba? Huwag kayong maingay. Mag-usap kayo ng maayos. Sapat na ba ang nakita mo? Nagpapalabas ka ba? Huwag mong isipin na dahil wala kang sinasabi, hindi kita pwedeng kasuhan. Kung may ebidensya ka, matagal mo na akong kinasuhan, sir. Mawi mong 48 oras lang yan. Pakawalan mo na lang ako. Huwag na nating sayangin ang oras ng isa't isa. Huwag kang masyadong magyabang. Sa huli, mahuhuli rin kita. Lahat ng sir, ganyan ang sinasabi. Wala bang bago diyan? Pasok! Sir Yip, kilala ko siya. Pwede bang ako na lang ang kumausap sa kanya? Wala naman akong ibang gagawin kundi magsayang ng oras. Hahayaan kitang umupo dyan ng 48 oras. Pati kidnapping, ginawa mo na. Mas magaling ka pa talaga sa tatay mo. AMM, ito ang tinatawag na mas mahusay ang estudyante kaysa guro. So, inaamin mong kasama ka sa kidnapping. Marami na akong nagawang masama, pero hindi pa ako nangidnap. Paano mo ipapaliwanag na ikaw ang nagbalik ng bata kay Chan Funhei? Sir, sinabi ko na, nakita ko ang bata na naliligaw sa kalye. Siyempre, ibinalik ko siya sa pamilya niya. Hindi ba't hinihikayat ng Hong Kong ang paggawa ng mabuti? Alam ko na, ngayon na gumawa ako ng mabuti. Iniipit nila ako para makakuha ng benepisyo. Sikat na sikat ang ganyang galawan ngayon. Paano mo ipapaliwanag ang pagpunta mo sa botika para bumili ng gamot? At ang brand pa ay yung pampalabnaw ng dugo na matagal nang iniinom ng bata. Inutusan ako ng boss. Bilang tauhan, siyempre, susunod ako. Magtatanong pa ba ako sa boss kung bakit? Para kanino? Ang dami mo namang tanong, pinagagawa ka ng boss mo. Hindi ka rin naman nagtatanong ng dahilan, di ba? Sa ngayon, wala pang ebidensya. Pero hindi ibig sabihin na hindi na yan mahahanap sa hinaharap. Huwag mong isipin na sa bawat pagkakataon, sinswerte ka para makatakas. Sorry, sir. Talagang swerte ako sa buong buhay ko. Maliban lang noong bata pa ako, noong nahuli mo ako. Buti na lang mabait ka. Pinalaya mo ako. Simula noon, hindi na ako nagkamali. Salamat, Sir Chiu. May sakit ka ba? Tinitingnan pa rin. May tao ba diyan? Palabasin niyo ako. Tapos na ba kayong mag-ingay? Hindi ka ba napapagod? May gustong kausapin si Sir Kwok sa inyong dalawa. Lumabas muna kayo. YESSIR. Sir Kwok, ang aga nyo naman kaming pinapunta rito? Mag-inom ba tayo ng saa? Maging seryoso ka. Butit marunong kang umintindi. Tigilan mo na habang maganda pa. Pero hindi ibig sabihin nito na titigil na ako. At ikaw, Chan Funhei, huwag na huwag mong isiping maghiganti. Kakalabas mo lang, ayaw mo namang bumalik agad sa kulungan, di ba?
Sir Kwok, matanda na ako. Balak ko lang palakihin ang anak ko ng payapa at masaya sa natitirang bahagi ng buhay ko. Hindi ko inakala na mayroong ganoon kataranta. Takot na mawala ang posisyon, na pati bata ay idadamay. Payapa at masaya? Ano ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba tanga ako? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Alam kong pareho kayong gustong maging leader. Pero sa pag-away ninyo, huwag ninyong guluhin ang lahat. Bilang nasa posisyon na ito, responsibilidad kong panatilihin ang kaayusan. Kung susundin ninyo ang mga patakaran ko, baka magkaroon pa kayo ng payapang buhay. Sir Kwok, huwag kang mag-alala. Nagnenegosyo ako ng legal, hindi ako gagawa ng gulo. Ako pa nga ang natatakot na guluhin. Sir Kwok ang kausap mo, pakinggan mo naman siya. Sedge, naiintindihan ko, Sir Kwok. Pagbalik ko, sasabihin ko sa mga tauhan ko na maging alerto. Sana nga,